Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Tayo ngayon sa ating paglalakbay ay nasa ika-5 araw na ng ating mga Misa Aguinaldo, at sa araw na ito'y tumitingin tayo sa ebanghelyo na naging dahilan ng lahat ng ito. Narinig natin sa ebanghelyo ang pagtugon ni Maria sa sinabi ng anghel sa kanya na siya ay maglilihi ng batang lalaki, siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan. At ang kanyang pagtalima sa plano na sinabi ng anghel sa kanya, yung kanyang simpleng pagsabing, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Ang nagbago ng direksyon, ng buhay niya ay marahil, pero kung titignan din natin, ang takbo ng mundo ay nagbago din. Mula sa pagkakanya-kanya, mula sa pamumuhay sa kasalanan, nang pumasok ang Diyos sa sanlibutan, pumasok din ang kaligtasan para sa ating lahat. At yan ang at yan ang dahilan kung bakit espesyal ang araw na ito. Tinatawag ito sa tradisyong Katoliko ay the Golden Mass. Pero what makes this Mass so golden, so important? It is the yes of Mary. At maganda para sa atin, bilang mga Kristiyano,
na lumilingon sa halimbawa ng mahal na birhen, ang kanyang pagtalima sa utos ng Diyos. At ito din nagiging inspirasyon natin. Ang mahal na birhen na ating modelo bilang Kristiyano, siya nakalakbay natin sa ikalimang araw na ito. Siya nagpapaalala sa atin at ganoon din ay inspirasyon para sa atin to say yes to God. And saying yes to God means I will say no to sin. Tatalikuran ng mga pangit na gawain dahil ang sinasang-ayunan mo na ay ang plano ng Diyos para sa iyo. Ang sinasang-ayunan mo na ang pakikinig sa aral at turo ng Diyos. At hindi ba ganito din ang naging halimbawa ni Elizabeth kung babalikan natin ang Ebanghelyo kahapon sa mga narito nung ika-4 na araw, nasa ikalimang araw na ng kanilang pagsasakripisyo, nasa kalahati ka na, sa mga nasa unang araw pa lamang, welcome. At kung titignan natin, si Elizabeth din ay namuhay. Namuhay sila na may pagtalima sa utos at aral ng Diyos. At ito din ang imbitasyon sa atin. Kung nais nating maging buo ang paghahanda natin para sa kapanganakan ni Jesus, tayo ay iniimbitahan tungo sa pagtalima sa aral at utos ng Diyos. Dahil sa ating pagsunod sa Kanya, sa ating pakikinig sa Kanyang aral at turo, doon tayo nagiging banal. Doon tayo lumalago sa kabanalan. Hindi kasi pwedeng dasal ka lang ng dasal, pero salbahe ka rin naman sa kapwa mo. Parang hindi nagtutugma yun, no? Hindi din kasi pwede na sabihin natin, nabuo mo nga yung itong mga simbang gabi, nabuo mo. Pero kung paano mo tratuhin ang kapwa mo, kung minsan naglalamang ka ng kapwa mo, iba siguro naninira ka ng kapwa mo. Yung ba talaga ang paghahanda mo para kay Kristo? Sa panlabas lamang? Hindi eh. Yung disposisyon ng puso ang pinakamahalaga. At ang disposisyon ng puso na hinihingi sa atin ng Panginoon ngayon ay ang pagtalima sa Kanyang mga aral at utos. Hindi simpleng paggawa lamang ng ating mga nakasanayan o itila'y tradisyon at nakasanayan. Pero sana ang lahat ng ito ay magdala sa atin tungo sa pagbabago ng puso at buhay natin. Na ang lahat na ginagawa natin ito, nagkakaroon ng kahulugan, nagkakaroon ng dating kung tayo ay nakikinig sa Kanya. O doon tayo dadalhin ng lahat ng ito. Sa pakikinig sa aral at utos ng Diyos na magdadala sa atin tungo sa buhay ng pagiging banal. At ito ang pinakita sa atin ng mahal na Birhen. Siya na nauna sa daan. Siya na ipinapakita sa atin ang daan. Sinasabi natin bilang Kristiyano na ang mahal na Birheng Maria ay modelo natin sa pananampalataya. At bilang modelo ng pananampalataya, pinapakita niya sa atin, it is not impossible to follow God. It is not impossible to follow God. Kahit ano pa ang kahinaan mo, kahit ano pa ang pagkukulang mo, kung minsan ay matigas ang ulo mo, okay lang yan. Baka pwede na nating baguhin simula ngayon yan. Kung ano man ang mga gusto mong baguhin sa buhay mo, at nahiya ka na tumugon din sa paanyaya ng Diyos sa iyo, okay lang yan. Pwede ka magsimula ngayon. At ito ang imbitasyon sa atin
ni Maria na ating modelo at ina. It is not impossible to follow God. At kapag sinundan natin ng Diyos, tumalima tayo sa kanyang mga aral at utos, nagbabago ang buhay natin. Isang hakbang palayo sa kasalanan at kasamaan, isang hakbang palapit sa Diyos. Kaya sana bilang mga Kristiyano, bilang mga nananalig at naghahanda sa araw ng Pasko, piliin natin ang Diyos. Piliin natin ang Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Piliin natin ang Diyos na nag-aalok sa atin ng kaligtasan. Piliin natin ang Diyos at tumalikod sa kasalanan. Kasama natin si Maria. Kasama natin ang mga banal na santo. Inaakay nila tayo palapit kay Jesus. Sana sa pagdiriwang nating ito, ginintuan dahil sa pagtalima at ang buhay din natin ay magiging buhay na tila'y ginto, nagniningning kung tayo din ay tatalima sa aral at utos ng Diyos. Simulan mo ngayon. This could be your day 1. Pwede ngang ikalimang araw ng simbang gabi, but this could be your day 1. Day 1, walking closer to Christ. Day 1, in following Christ. Amen.